Sa mundong ito, may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Dignidad, respeto, at tunay na pagmamahal. Pero paano kung ang mismong mga taong nagbigay sa iyo ng buhay ang siyang maglalagay sa iyo sa isang kasunduang hindi mo ginusto? Si Cindy ay hindi lumaking may gintong kutsara sa bibig, pero mayroon siyang pangarap na kasing ningning ng mga bituin. Ngunit sa isang iglap, ang pangarap na iyon ay naging isang madilim na gabi nang mapagtanto niyang ang sarili niyang mga magulang ay ginawa siyang pambayad utang. Ang kapalit, isang milyonaryong abogado na kilala sa pagiging malamig, kalkulado at walang puso. Handa ka na bang pumasok sa isang kasunduang walang kawala? Magandang araw, Angels! Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay paki-like po ng ating video, pa-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nanginginig ang mga kamay ni Cindy habang hawak ang isang baso ng tubig sa loob ng kanilang maliit na sala. Sa harap niya, ang kanyang amang si Mang Domeng at inang si Aling Rosa ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. May kung anong bigat sa hangin na tila humaharang sa kanyang paghinga. Nay, Tay, ano po ba itong sinasabi ninyo? Tanong ni Cindy. Ang boses niya ay halos pabulong na lang. Anak, intindihin mo sana kami. Simula ni Aling Rosa, pilit na humahawak sa kamay ni Cindy, pero binawi ito ng dalaga. Baon na tayo sa utang. Kukunin na ng bangko ang bahay natin. Ang ititinda ko sa palengke wala na ring puhunan. Si attorney, siya lang ang makakatulong sa atin. Attorney? Napakunot ang noon ni Cindy. Sino sa attorney? At bakit kailangan niyo akong ibenta sa kanya? Biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Isang lalaking nakabarong na kulay itim, matangkad at may aurang tila nagpapahinto sa oras ang pumasok. Siya si Attorney Patrick Reyes, ang pinakamagaling na defense attorney sa bansa at isa sa pinakamailap na bilyonaryo. Hindi ka ibinibenta, Cindy, malamig na sabi ni Patrick. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa dalaga, walang bahid ng emosyon. Gagawa tayo ng kasunduan. Isang kasunduan na magliligtas sa pamilya mo at magbibigay sa akin ng kailangan ko. At ano naman ang kailangan ng isang tulad mo sa isang tulad ko? Matapang na sagot ni Cindy, kahit na ang totoo ay gusto na niyang maiyak sa takot at galit. Gumisi ng bahagya si Patrick, isang ngising hindi mo malaman kung nang uuyam o humahanga. Inilapag niya ang isang makapal na envelope sa mesa. Kailangan ko ng asawa. Pansamantala, 1 taon lang, Cindy. 1 taon ng pagpapanggap kapalit ng lahat ng utang ng mga magulang mo at isang kinabukasang hindi mo mararanasan sa eskanita na ito. Nanlumo si Cindy. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang. Ang katahimikan nila ang nagkumpirma ng lahat. Pumayag na sila. Pinirmahan na nila ang kanyang kalayaan bago pa man siya tanungin. 1 taon? Tanong ni Cindy. 1 taon, sagot ni Patrick. Pero tandaan mo, sa loob ng 1 taon na yan, pag-aari kita. Susunod ka sa bawat utos ko, walang pamilya, walang kaibigan, ako lang. Seryosong saad ng binata. Dito na nagsimula ang kalbaryo at ang hindi inaasahang kwento ni Cindy sa mansyon ng mga Reyes. Ang mansyon ni Attorney Patrick Reyes ay tila isang katedral ng katahimikan at karangyaan. Sa pagpasok pa lang ni Cindy sa malaking pinto, sinalubong siya ng amoy na mamahaling pabango at lumang libro. Walang makulay na palamuti, lahat ay moderno, minimalist at malamig, katulad ng lalaking nagmamay-ari nito. Dito ka mananatili, bungad ni Patrick habang naglalakad sa mahabang hallway. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa marble floor. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may rules. Ang rule number 1, huwag kang papasok sa library nang walang pahintulot.
Huminto si Cindy at hinarap ang abogado. Bakit? Ako, attorney. Sarami ng babaeng nagkakandara pa sa iyo. Mga model, socialite, mga abogada. Bakit isang anak ng tindera sa palengke ang binili mo? Tumigil ang binata. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang trouser. Lumapit siya kay Cindy hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng katawan nito. Dahil ang mga babaeng binanggit mo, marami silang gustong makuha sa akin. Ikaw, wala kang pakialam sa akin at iyon ang kailangan ko. Isang asawa na hindi ako mamahalin. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa labi ni Cindy. Huwag kang mag-alala, attorney. Hindi mangyayari yon. Galit ang nararamdaman ko at hindi pag-ibig. Good. Mas madali ang trabaho natin kung ganyan. Sagot ni Patrick bago itinuro ang isang silid. Magpahinga ka na. Bukas, pipirmahan mo ang prenuptial agreement. 1,000,000 piso ang idedeposito ko sa account ng mga magulang mo. Oras na matapos ang pirmahan. Nang masarado ni Cindy ang pinto ng kanyang bagong kwarto, napaupo siya sa gilid ng malambot na kama. Napakalaki ng kwarto. Halos kasing laki na ng buong bahay nila sa squatters area. Pero pakiramdam niya ay nakakulong siya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang envelope sa ibabaw ng nightstand. May nakasulat na, strictly confidential. Sa kuryosidad, binuksan niya ito. Hindi ito ang prenuptial agreement. Isa itong medical report ng isang babaeng nagngangalang Danica Sanchez. May nakalakip na litrato. Isang babaeng kamukhang-kamukha niya. Halos maging carbon copy niya kung hindi lang dahil sa kulay ng buhok nito. Biglang pumukas ang pinto. Nanlaki ang mata ni Patrick na makitang hawak ni Cindy ang dokumento. Sa isang mabilis na galaw, hinablos niya ito at marahas na hinawakan ang braso ni Cindy. Sabi ko, huwag kang mangingialam ng hindi sa iyo. Angil ni Patrick. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan na nag-aapoy na galit at takot. Sino siya, Patrick? Bakit kamukha ko siya? Matapang na tanong ni Cindy kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi sumagot si Patrick. Sa halip, binitiwan niya ang braso ni Cindy at tumalikod. Huwag mong kakalimutan ang posisyon mo dito. Hindi kita kinuha para mag-imbestiga. Kinuha kita para maging anino niya. Naiwang tulala si Cindy. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi lang siya asawa sa papel. Siya ay isang substitute. Isang impostora para sa isang babaeng nawawala o marahil ay wala na. Ang tensyon sa pagitan ni Cindy at Patrick ay tila kuryenteng bumabalot sa buong kwarto. Sa harap ng salamin, nakasuot si Cindy ng isang emerald green na silk gown na yakap ang kanyang hubog ng katawan. Ngunit hindi ang ganda ng suot ang pinagtutuunan niya ng pansin, kundi ang lalaking nasa likod niya na ngayon ay seryosong isinusuot ang isang mamahaling kwintas sa kanyang leeg. Sino si Danica, Patrick? Muling tanong ni Cindy. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng abogado habang kinakabit ang lock ng kwintas. Siya ang babaeng minahal ko. Maikling sagot ni Patrick. O ang dapat na magiging asawa ko. Bago siya nawala, 1 taon na ang nakakaraan. Siya ang dahilan kung bakit kailangan mo maging perpekto ngayong gabi. Ang pamilya Reyes ay hindi pwedeng magkaroon ng lamat ang reputasyon sa negosyo. Kaya pala ganoon na lang ang tingin mo sa akin. Hindi mo ako nakikita, kundi ang mukha niya. Mapait na bulong ni Cindy. Lumingon si Patrick at hinawakan ang baba ni Cindy. Iniharap siya sa salamin. Ngayong gabi, Cindy, wala kang ibang gagawin kundi ang ngumiti at tumango. Isang pagkakamali mo lang, malalaman ng lahat na ikaw ay isang impostora. At kapag nangyari yun, hindi lang ang pera ang mawawala sa pamilya mo, pati ang kaligtasan nyo. Ang hilig mong talagang manakot, no? Attorney ka ba talaga o guns? Hirit ni Cindy. Sinusubukang pagaanin ng loob kahit kinakabahan. Bahagyang napangiti si Patrick. Isang bihirang pagkakataon. Mas malala pa ako sa guns kung kailangan. Ngayon, tumayo ka ng maayos, masyado kang malikot. Sikip kaya nitong gown. Di ako makahinga. Parang ibinalot ako sa dahon ng saging. Reklamo ni Cindy habang sinusubukang ayusin ang laylayan.
dahil hindi ka sanay sa kalidad. Pangaasar ni Patrick habang inaayos ang buhok ni Cindy na humahad lang sa kanya muka. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Ang dating galit at lamig ay panandaliang napalitan ng isang kakaibang init. Tila nakalimutan ni Patrick na nagpapanggap lang sila. Bagay sa iyo ang kulay na ito, mahinang sabi ng binata. Malapit ang kanya mukha sa tenga ni Cindy. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang bango ng hininga nito. Salamat, nauutal na sagot ni Cindy. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol ng mabilis. Ano ba, Cindy? Kontrata lang ito. Paalala niya sa sarili. Nang makarating sila sa venue ng party, bumungad ang mga flashing lights ng mga kamera. Mahigpit na humawak si Cindy sa braso ni Patrick. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga mata ng mga elitista na nakatingin sa kanila. Patrick, akala ko ay hindi na babalik si Danica. Bati ng isang matandang negosyante. Hindi ko hahayaang mawala ang mahal ko ng matagal, Don Manuel. Sagot ni Patrick, sabay kabig sa bewang ni Cindy. Ramdam ni Cindy ang higpit ng hawak nito. Hindi lang para sa proteksyon, kundi para paalalahanan siyang huwag magkamali. Ngunit sa gitna ng sayawan, isang babaeng nakapula ang lumapit sa kanila. May dala itong baso ng wine at isang mapanuyang ngiti. Danica, isang taon kang nawala, pero parang lumaki ang mga kamay mo at parang nawala ang British accent mo. Napatigal ang lahat. Nahalata ng babae ang peklat sa kamay ni Cindy. Isang peklat na nakuha niya sa pagtatrabaho sa palengke na hindi magkakaroon ng isang tunay na Danica Sanchez. Naniga si Cindy sa kinatatayuan. Ang babaeng nakapula ay si Veronica, ang ex-girlfriend ni Patrick na kilala sa pagiging matalas ang bibig at mapagmasid. Nakatitigan lahat sa magaspang na peklat sa kamay ni Cindy. Danica, dear, don't tell me nag-coordinating ka habang nawawala ka? Panguuyam ni Veronica. At bakit parang hindi ka makapagsalita? Na-stroke ka ba? O sadyang nakalimutan mo na ang tono ng mga Sanchez? Ramdam ni Cindy ang pagtulo ng malamig na pawid sa kanyang likod. Lumingon siya kay Patrick, humihingi ng tulong. Ngunit ang abogado ay nanatiling kalmado, bagamat ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Bago pa man makasagot si Cindy, biglang hinila ni Patrick ang kanyang bewang palapit sa kanya. Sa isang mabilis at swabeng galaw, kinuha ng binata ang kamay ni Cindy na may peklat at hinalikan iyon sa harap ng lahat. Nagkaroon siya ng aksidente sa ibang bansa, Veronica. Malamig at seryosong sabi ni Patrick. Isang sunog na muntik nang kumuha sa buhay niya. Iyon ang dahilan kung bakit matagal ko siyang itinago. Ayokong makita siya ng mga taong tulad mo na ang tanging alam ay maghanap ng kamalian sa iba. Nagulat si Cindy sa bilis ng pag-isip ni Patrick, pero hindi pa doon nagtatapos ang palabas ng abogado. At tungkol sa hindi niya pagsasalita, dagdag ni Patrick, tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Cindy, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Masyado ko lang siyang pinagod bago kami pumunta rito. Wala pa siyang boses para makipagplastikan sa inyo. Bago pa makapag-react ang mga tao sa mapangahas na pahayag ni Patrick, yumuko ito at mariing hinalikan si Cindy sa labi. Hindi ito isang simpleng halik sa pisngi. Ito ay isang halik na punong-puno ng tensyon, proteksyon, at kung ano pang emosyong hindi maipaliwanag ni Cindy. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ramdam niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang amoy ng pabango mula kay Patrick ay bumalot sa kanyang pandama. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang ingay ng paligid. Nawala ang takot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang labi ng lalaking bumili sa kanya. Nang humiwalay si Patrick, bakas ang pagkagulat at inis sa mukha ni Veronica. Napilitan itong umiwas ng tingin at lumayo, habang ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, hindi na dahil sa suspetsa, kundi dahil sa sweetness ng mag-asawa. Huminga ka, Cindy. Bulang ni Patrick sa kanyang tenga habang nakayakap pa rin ito. Tapos na ang eksena. Bakit kailangan pati halik?
Hingal na tanong ni Cindy habang hawak-hawak ang kanyang dibdib na tila magwawala na. Dahil iyon lang ang paraan para patahimikin sila, sagot ni Patrick. Pero napansin ni Cindy na umiwas ito ng tingin. May kung anong kakaibang kislap sa mga mata ng abogado na hindi nito maikubli. Maganda ka, hindi pa tapos ang gabi, may huling sasayawin pa tayo. Habang papalapit sila sa dance floor, napagtanto ni Cindy ang isang bagay. Ang pagpapanggap na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya dahil habang tumatagal, mas nahihirapan siyang itanggi na ang puso niya ay nagsisimulang tumibay ang pintig para sa taong dapat ay kinamumuhian niya. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang daan pabalik sa mansyon. Tanging ang mahinang tugtog ng instrumental music at ang tibok ng puso ni Cindy ang naririnig. Pasulyap-sulyap si Cindy kay Patrick na seryosong nakatingin sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Hoy, attorney! Basag ni Cindy sa katahimikan. Yung kanina sa party. Ano yun? Walang emosyong tanong ni Patrick pero bahagyang kumibot ang kanyang labi. Yung halik. Sobra naman yata yun sa kontrata. Sabi mo magpapanggap lang. Hindi mo sinabing kailangan mong nakawin ang first kiss ko sa harap ng maraming tao. Pagmamaktol ni Cindy kahit na ang totoo ay kinikilig pa rin siya sa alaala nito. Lumingon si Patrick, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. First kiss? Sa edad mong yan? Don't tell me, hindi ka pa nagkaka-boyfriend dahil busy ka sa pagtitinda ng isda? Grabe ka. Opo, busy ako. At saka choosy ako, no? Depensa ni Cindy habang namumula mga pisngi. Pero seryoso, bakit parang totoong-totoo? Nag-workshop ka ba sa acting? Huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon. Humarap si Patrick sa kanya. Ang tingin nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Ginawa ko yun para protektahan ka, Cindy. At kung naramdaman mong parang totoo, baka dahil magaling lang talaga akong abogado. Nakukumbinsi ko, pati sarili ko. Ngunit bago bumaba si Patrick, bumulong pa ito. And for the record, it wasn't just a kiss. It was a statement. Huwag mo na masyadong isipin. Lumipas ang mga araw na naging linggo at ang dating malamig na mansyon ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang dating estriktong si Patrick ay nasasanay na sa ingay ni Cindy. Minsan, nahuhuli ni Cindy ang sarili na ipinagluluto si Patrick ng mga simpleng putahe tulad ng sinigang o adobo na malayo sa mga fine dining na nakasanayan ng bilyonaryo. Isang gabi, habang nagbabasa si Patrick sa library, pumasok si Cindy dala ang isang tasa ng kape. Kape mo, baka atakihin ka na sa puso sa sobrang pagtatrabaho. Salamat, sabi ni Patrick nang hindi tumitingin. Pero imbes na umalis, naupo si Cindy sa tapat ng table nito. Alam mo, Patrick, hindi ka naman pala ganoon kasama. Akala ko nung una, isa kang robot na nakasuot ng suit. Biro ng dalaga. Ibinaba ni Patrick ang kanyang salamin at tiningnan si Cindy. Sa nakalipas na mga linggo, napansin niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Mas madalas na siyang umuwi ng maaga. Mas madalas na siyang tumawa. At higit sa lahat, unti-unti nang nawawala ang mukha ni Danica sa kanyang paningin. Tuwing tinitingnan niya si Cindy, nalilito na siya sa nararamdaman niya. Bakit mo ba ginagawa ito, Cindy? Bakit mo ako pinagsisilbihan? Pinagluluto? Bahagi pa ba ito ng kontrata? Tanong ni Patrick. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Hindi. Diretsong sagot ni Cindy habang nakatingin sa mga mata nito. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Kasi kahit binili mo ako, pinaramdam mo sa akin na may halaga ako. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho at hindi nila inasahan na magkalapat na muli ang labi nila. I'm sorry, saad ni Cindy nang biglang matauhan bago nagmadaling lumabas ng kwarto ng binata. Nagahari ang katahimikan sa loob ng opisina ni Patrick, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay may nagpapagulo. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang yelo ay unti-unti nang natutunaw, gaya ng kanyang pasensya sa sarili.
Sa bawat pagpikit niya, dalawang imahe ang naglalaban. Ang maamo at tila porselalang mukha ni Danica at ang palaban, masipag at totoong mukha ni Cindy. Pumasok ang kanyang matalik na kaibigang si Leo. Hindi na ito kumatok. Alam niyang nasa gitna ng krisis ang kaibigan. Naupo si Leo sa tapat nito at pinagmasdan ang malalim na guhit sa noo ni Patrick. Pare, hanggang kailan mo balak makipagtitigan sa basong yan? Basag ni Leo sa katahimikan. Halos mabutas na yung pader sa ilalim ng kakaisip mo. Leo, nalilito ako. Pag-amin ni Patrick, ang boses ay paos. Kinuha ko si Cindy dahil akala ko sa pamamagitan niya, maibabalik ko ang buhay na nawala sa akin nung mawala si Danica. Ay, pero habang tumatagal, mas nakikita ko na hindi siya sa Danica. At ang mas nakakatakot doon, mas gusto ko ang buhay ko ngayon kasama si Cindy kaysa sa alaala ng nakaraan. Tinapik ni Leo ang balikat ng kaibigan. Patrick, iyan ang problema sa'yo. Masyado kang nakakapit sa isang multo. Magkaiba sina Danica at Cindy. Si Danica ay bahagi ng nakaraan mo. Isang magandang alaala na hindi mo na pwedeng balikan. Pero si Cindy, siya ang realidad mo. Siya ang babaeng nagpapakita sa iyo ng tunay na emosyon, hindi lang pagpapanggap. Huwag mo ikumpara ang babaeng nagbigay sa iyo ng bagong dahilan para ngumiti sa babaeng wala na dito. Hindi fair yan kay Cindy. Pare. Umuwi si Patrick ng gabing iyon na may mabigat sa kanyang puso. Pagpasok niya sa mansyon, halos patay na ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na lampara sa kusina. Doon, nakita niya si Cindy na nakasubsob ang mukha sa mesa, nakatulog na sa paghihintay sa kanya. May nakahandang mainit na sapaw sa tabi nito na halatang ilang beses nang ininit. Dahan-dahang lumapit si Patrick. Pinagbansan na ang mukha ni Cindy habang natutulog. Walang make-up, walang ayos, pero may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman. Nagising sa Cindy nang maramdaman ang presensya niya. Patrick, nandiyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Kumain ka na ba? Antok na tanong ni Cindy. Ang mga mata ay puno ng malasakit. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Patrick. Hindi na niya nakikita ang anino ni Danica. Ang nakikita niya ay ang babaeng nagpuyat para lang masiguradong may makakain siya. Hinawakan ni Patrick ang pisngi ni Cindy at mariin itong hinalikan. Isang halik na hindi para sa isang replacement, kundi para sa isang babaeng nagnakaw na ng kanyang puso. Nang gabing iyon, dala ng kalasingan, sa loob ng kanilang silid, tuluyang bumagsak ang mga pader na naghihiwalay sa kanila. Isunuko nila ang kanilang mga sarili sa init ng pagmamahalan na hindi na bahagi ng kanilang or kahit anong kontrata. Sa mga bisig ni Cindy, nahanap ni Patrick ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na rin nakatanggi si Cindy, lalo na at sa pagdaan ng mga araw ay natutunan na niyang mahalin ang binata. Ang mga sumunod na linggo matapos ang gabing iyon ay tila isang panaginip para kina Patrick at Cindy. Wala na ang malamig na pakikitungo at ang formal na tawagan. Ang mansyon na dati ay tila isang malaking museum na mga alaala ni Danica ay unti-unti nang napuno ng tawanan at mga bagong alaala. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapanggap sa harap ng mga kliyente. Ang bawat haplos at bawat ingat ka bago pumasok sa trabaho ay naging totoo. Cindy, hindi mo na kailangan magpanggap na asawa ko sa harap ng mga katulong. Alam mo namang totoo na nararamdaman ko, sabi ni Patrick. Isang umaga habang nag-aalmusal sila sa garden, ngumiti si Cindy. Pero may halong kaba. Akala ko ba, business transaction lang ito, attorney? Stop calling me attorney when we're alone. Pilyong banta ni Patrick habang inahawakan ng kamay ni Cindy. I want us to be real. Gusto kong burahin na ang kontratang yan at palitan ng isang tunay na pangako. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na pagsasama, napansin ni Patrick na tila nagbabago ang kilos ni Cindy. Naging maputla ito at madalas na walang ganang kumain. Isang umaga, habang nag-aayos ng sarili si Patrick, narinig niya ang sunod-sunod na pagsusuka ni Cindy sa banyo. Cindy, ayos ka lang ba? Tanong ni Patrick sabay katok sa pinto.
Nang buksan ni Cindy ang pinto, namumutla siya at hapong-hapo. Dadalhin ka sa doktor. Baka nakakain ka na masama. Huwag na, Patrick. Baka pagod lang ito sa paghahanda para sa charity event next week. Pagtanggi ni Cindy, ngunit hindi siya pinakinggan ni Patrick. Sa loob ng klinika, habang naghihintay ng resulta ng blood test, hindi mapakali si Patrick. Panay ang lakad niya sa hallway habang si Cindy ay tahimik lang na nakaupo. Kinakabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang lumabas ang doktor, may dala itong malapad ng ngiti. Congratulations, Mr. and Mrs. Reyes. Your wife is 5 weeks pregnant. Pahayag ng doktor. Tila huminto ang mundo ni Patrick. Tumingin siya kay Cindy na ngayon ay nakatulala rin at dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang kaba sa puso ni Patrick ay biglang napalitan ng isang umaapaw na kagalakan. Pinuhat niya si Cindy at mariing niyakap. Magiging tatay na ako, Cindy. Magkakaroon na tayo ng sariling pamilya. Masayang saad ni Patrick. Patrick, seryoso ka ba? Paano ang plano natin? Paano ang sasabihin ng mga tao? Tanong ni Cindy, bagamat nagsisimula na ring tumulo ang kanyang mga luha. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga ay ikaw at ang anak natin. Deklara ni Patrick. Doon din sa loob ng ospital, lumuhod si Patrick sa harap ni Cindy. Cindy Mercado, ayoko na maging peke ang lahat. Pakakasalan kita. Isang totoong kasal. Gagawin nating legal ang lahat bago pa lumabas ang anak natin. Nang gabing iyon, nagsimula na silang maglista ng mga plano para sa kasal. Ang dating malungkot na kwento na pagpapanggap ay nauwi sa isang masayang paghahanda para sa kinabukasan. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan, isang bagyo ang tahimik na namumuo. Isang nakaraang akala nila ay binaon na ng panahon. Ang opisina ni Patrick ay naging saksi sa maraming mahalagang desisyon sa batas at negosyo. Ngunit ngayong araw, ang hanging umiihip sa loob ng 4 na sulok ay tila may dalang kakaibang bigat. Abala si Patrick sa pag-aaral ng mga dokumento para sa kanilang nalalapit na kasal ni Cindy. Nakangiti siya habang tinitingnan ang listahan ng mga bisita. Iniisip kong gaano kasaya ang magiging buhay nila kasama ang kanilang paparating na sanggol. Ngunit natigilan siya nang biglang tumunog ang intercom. Attorney, may bisita po kayo. Urgent daw po. Sabi ng kanyang sekretarya na si Grace. Ang boses nito ay may halong pag-aalinlangan at gulat. Grace, di ba sabi ko wala akong tatanggaping appointments ngayon? I'm busy with personal matters. Sagot ni Patrick na hindi inaalis ang tingin sa papel. Pero attorney, kailangan niyo po siya makita. Ang sabi niya, siya si Danica. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Patrick. Ang ballpen na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, tumambad ang isang babaeng nakalimutan na niya. Si Danica. Mas maputla ito kaysa sa alaala niya, pero hindi siya pwedeng magkamali. Ang mga mata, ang tindig, ang boses, siya ang babaeng minahal niya noon. Patrick, mahinang tawag ni Danica. Bago pa man makapagsalita si Patrick, mabilis na lumapit si Danica at mahigpit siyang niyakap. Ramdam ni Patrick ang panginginig ng mga balikat ng babae. Sa sandaling iyon, inasahan ni Patrick na muling titibok ng mabilis ang puso niya para kay Danica. Inasahan niyang babalik ang lahat ng sakit at pangungulila. Ngunit sa halip na pag-ibig, ang naramdaman niya isang malalim na pagkagulat at awa. Walang spark, walang kislap. Sa yakap na iyon, napagtanto ni Patrick ang isang masakit, ngunit totoong katotohanan. Hindi na niya mahal si Danica. Ang pusong dati ay pag-aari nito ay tuluyan na ring nakuha ni Cindy. Dahan-dahang kinalas ni Patrick ang yakap. Danica, paano? Paano buhay ka? Umupo si Danica sa tapat niya. Bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sinimulan niyang ikwento ang nangyari sa kanya sa nakalipas na 1 taon. Isang gabi, habang pauwi ako, naaksidente ang sasakyang sinasakyan ko. Nasaktan ako.
At ang aksidenteng iyon ay naging sanhi ng pagkakaroon ko ng matinding amnesia. Hindi ko matandaan ang aking pangalan, ang tirahan ko, at maging ikaw ay nakalimutan ko. Umiiyak na saad ni Danica. Ang nakabangga sa akin, siya rin ang nagligtas sa akin. Siya si Dr. Jason Miller. Dahil wala akong maalala at walang pagkakakilanlan, dinala niya ako sa isang pribadong klinika sa probensya at personal na inalagaan. Patrick, sa loob ng 1 taon, siya ang naging mundo ko. Siya ang tumulong sa akin na mabuong muli ang sarili ko kahit wala akong maalala. Nagpatuloy si Danica sa pagkukwento na sa paglipas ng panahon, ang pasasalamat niya kay Jason ay nauwi sa isang malalim na pag-ibig. Noong nakaraang buwan ay biglang bumalik ang kanyang alaala matapos ang isa pang insidente. Naalala niya si Patrick, naalala niya ang kanilang nakaraan. Kaya ako bumalik dito, Patrick, hindi para ituloy kung ano ang naiwan natin. Emosyonal na sabi ni Danica habang hinahawakan ng kamay ni Patrick bilang isang kaibigan. Bumalik ako para magpaliwanag. Ayokong isipin mo na iniwan kita ng kusa. At bumalik ako para magpaalam ng maayos. I'm sorry kung nasaktan kita at nawala ako ng matagal na panahon. Minahal kita, Patrick. At alam ng puso ko na ikaw ang gusto kong makasama nung wala pa akong amnesia, pero nagbago ang lahat na makilala ko si Jason. Aminado ako, naggalit ako sa kanya nung unang inilihim niya sa akin ang amnesia ko. Lumayo ako. Nag-isip ako dahil nagtatalo ang isip at puso ko dahil kung bahagi ka din ng pagkatao ko. Pero napagtanto ko na mas matimbang ang pagmamahal ko kay Jason at sana mapatawad mo ako, Patrick. Kaya ako nandito para magpaalam na sa iyo ng tuluyan. Jason is moving to London. Doon na siya mananatili para sa kanyang research at niyaya niya akong sumama sa kanya bilang asawa niya. Naiiyak na saad ni Danica. Nagulat naman ang babae nang ngumiti si Patrick. Isang malaking tinik ang tila nabunot sa puso ni Patrick. Hindi niya akalaing ang kinatatakutan niyang pagbabalik ng nakaraan ay magiging susi pala para tuluyan na din siyang makalaya. Gumiti si Patrick, isang ngiting puno ng pagtanggap at kapayapaan. Danica, salamat. Salamat dahil bumalik ka para sabihin ito. Sa totoo lang, natatakot din ako dahil may mahal na rin akong iba. Magiging tatay na ako, Danica, at malapit na kaming ikasal. At hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil matagal na kitang napatawad, lalo na at wala kang kasalanan sa nangyari sa atin. Siguro, ito talaga ang tadhaanan natin para makilala natin ang taong makakasama natin sa buhay. Nanlaki ang mata ni Danica bago ito napalitan ng isang tapat na ngiti. I'm happy for you, Patrick. Mukhang pareho tayong nahanap ng tadhana sa mga taong hindi natin inaasahan. Tumayo si Danica at muling niyakap si Patrick. Isang yakap ng pagpapatawad at pagtatapos ng isang kabanata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Cindy, hawak ang isang lunchbox na balak ng isorpresa kay Patrick. Nakita niya ang yakap ng dalawa. At bagamat hindi niya kilala ang babae, ang hitsura nito ay sapat na para malaman niya kung sino ang kaharap ng binata. Cindy, tawag ni Patrick. Agad na kumala sa yakap. Napatitig si Cindy kay Danica. Ang selos ay agad na gumapang sa kanyang sistema. Ngunit sa halip na magwala, naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pangarap? Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng buong opisina. Nanatiling nakatayo si Cindy sa pintuan, mahigpit ang hawak na sa bitbit na lunchbox habang nakatingin kay Danica. Ang selos na naramdaman niya ay parang isang mariing suntok sa sikmura. Masakit at nakakahilo. Alam niya ang mukhang iyon. Iyon ang mukhang nasa mga litratong itinago ni Patrick noon. Iyon ang babaeng naging pamantayan ng ganda at pag-ibig sa buhay ng lalaking mahal niya. Cindy, sandali, magpapaliwanag ako. Mabilis na sabi ni Patrick habang naglalakad patungo sa kanya. Baka sangka ba sa boses ng abogado. Natatakot na baka ang katahimikan ni Cindy ay hudyat ng isang malaking gulo. Ngunit bago pa man makalapit si Patrick, unang kumilos si Danica.
Dahan-dahan itong lumapit kay Cindy na may malambot na ekspresyon sa muka. Walang bahid ng pagmamataas o pangaagaw. Sa halip, ang mga mata ni Danica ay puno ng paghanga at kapayapaan. Ikaw siguro ang babaeng kinukwento ni Patrick. Panimula ni Danica. Ang boses niya ay malumanay. Napakaganda mo pala talaga. Hindi nagkamali si Patrick sa pagpili sa'yo. Napatigalgal si Cindy. Inasahan niyang tatarayan siya nito? O kaya naman ay aagawin nito si Patrick. Pero ang bungad nito ay ngiti at papuri sa kanya. Ako nga. Ikaw si Danica, diba? Ngumiti ng tapat si Danica. Oo, ako nga. Pero huwag kang mag-alala, Cindy. Nandito ako hindi para manggulo. O bawiin ang anumang meron kayo. Nandito ako para magpasalamat kay Patrick at para magpaalam na rin. Tumingin si Danica kay Patrick bago muling hinarap sa Cindy. Alam mo, nung nawala ang alaala ko, akala ko katapusan na ng mundo ko. Pero nahanap ako ng isang tao na nag-alaga sa akin, si Jason. Siya ang mahal ko ngayon, Cindy. At nung bumalik ang alaala ko, ang tanging gusto ko lang ay makitang masaya rin si Patrick. At sa tingin ko, nahanap niya yun sa'yo. Dahan-dahang nawala ang paninigas ng katawan ni Cindy. Ang inis at selos na kanina ay nag-aapoy sa kanyang puso ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya magawang magalit sa babaeng nasa harap niya dahil ramdam niya ang katapatan nito. Narinig ko rin na magkakaroon na kayo na baby. Dagdag ni Danica sabay tingin sa tiyan ni Cindy. Napakaswerteng bata. May mga magulang siyang handang lumaban para sa isa't isa. Sana ay mapatawad mo ako kung nagulat kita sa yakap na yon. Iyon ay yakap ng isang kaibigan nagpapasalamat sa isang magandang nakaraan. Napahinga ng maluwag si Cindy. Lumapit siya at inilapag ang pagkain sa mesa. Salamat, Danica. Pasensya ka na kung nag-isip ako ng masama. Natakot lang ako na baka mawala sa akin ang lahat. Hindi mangyayari yun. Singit ni Patrick sabay akbay kay Cindy. Dahil ikaw ang kasalukuyan at hinaharap ko at ang pamilya mamahalin ko habang buhay, love. Nakangiting saad ni Patrick. Nagpaalam si Danica na may ngiti sa mga labi. Sa kanyang paglabas ng pinto, tila ba dinala niya rin ang lahat ng multo na nakaraan na matagal nang gumugulo sa isipan ni Patrick. Ngayon, wala nang balakid, wala nang pag-aalinlangan, naiwan na naman na magkayakap sina Patrick at Cindy dala ang kapayapaan sa puso nila. Sumapit ang araw na tila ay ginuhit sa pinakamagandang bahagi ng mga pangarap ni Cindy. Ang Manila Cathedral ay napuno ng mga puting rosas na nagbibigay ng isang malaparaisang bango sa buong paligid. Ang bawat upuan ay okupado ng mga taong naging saksi sa makulay na paglalakbay ng pag-ibig ni Patrick at Cindy. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, tumigil ang mundo para kay Patrick. Doon sa dulo ng mahabang aisle ay naglalakad ang babaeng pumagaw sa kanyang tadhana. Suot ni Cindy ang isang custom-made na buntis-friendly lace gown na lalong nagpadagdag sa kanyang maternal glow. Ang kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang laki ay tila isang simbolo ng bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Sa bawat hakbang ni Cindy, hindi niya mapigilang maluha. Mula sa pagiging isang dalagang ibinenta para isalba ang pamilya, ngayon ay naglalakad siya patungo sa lalaking nagbigay sa kanya ng tunay na halaga. Nang maibigay na ni Mang Domeng ang kanyang kamay kay Patrick, mahigpit itong hinawakan ng abogado. You look breathtaking, my love, bulong ni Patrick na may kasamang halik sa noo ni Cindy. Ang seremonya ay puno ng emosyon, walang halong pagpapanggap, walang kontrata. Sa harap ng Diyos, dangako si Patrick na siya ang magiging sandigan ni Cindy sa hirap at ginawa. Nang matapos ang kasalan, isang masigabong palakpakan ang bumasag sa katahimikan ng simbahan. Sila ay opisyal na ng Mr. and Mrs. Patrick Reyes. Ang pagdating ni Baby Celestina. Makalipas ang 3 buwan, muling nabalot ng tensyon at kaba ang mansyon ng mga Reyes. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa nakaraan, kundi dahil sa isang bagong buhay. Patrick, ang sakit na! Manganganak na yata ako! Sigaw ni Cindy habang nakakapit sa braso ng asawa. Sa loob ng delivery room,
Hindi binitawan ni Patrick ang kamay ni Cindy. Sa bawat pag-ire at pag-iyak ng asawa, tila nadudurog ang puso niya. Ngunit nananatili siyang matatag hanggang sa isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. "It's a girl," wika ng doktor habang inilalapit ang sanggol sa dibdib ni Cindy. "Celestina," bulong ni Cindy habang umiiyak sa tuwa. "Welcome to the world, baby Celestina, anak." Ang pangalang Celestina ay hango sa salitang heavenly dahil para sa mag-asawa, ang kanilang anak ang langit na ipinagkaloob sa kanila matapos ang lahat ng kanilang pinagdadaanan. Si baby Celestina ang naging sentro ng kanilang mundo. Ang batang magpapaalala sa kanila na ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan ay nauwi sa isang sagradong pamilya. Habang abala ang pamilya Reyes sa pag-aalaga kay Celestina, isang postcard at isang pakete ang dumating sa kanilang pintuan mula sa kabilang panig ng mundo. Galing ito kay Danica at Dr. Jason mula sa London. Sa litrato, makikitang masayang-masaya si Danica habang nakasandal sa balikat ni Jason sa harap ng pigpen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tunay na kaligayahan. Sa likod ng postcard ay may maikling mensahe. "Patrick and Cindy, congratulations on your baby girl. Jason is doing great in his research and I've never felt more at peace. Salamat sa pagpili sa isa't isa. Dahil doon ay nahanap ko rin ang para sa akin. See you when we visit the Philippines. Love, Danica and Jason." Napangiti si Cindy habang binabasa ang sulat. Alam niyang sa bawat tao, may nakalaang tamang panahon at tamang tao. Si Danica ay nahanap ang kanyang home kay Jason, gaya ng pagkakahanap niya ng kanyang forever kay Patrick. Isang hapon habang nakaupo sina Patrick at Cindy sa kanilang garden, pinapanood nilang natutulog si baby Celestina sa loob ng kanilang stroller. Humilig si Cindy sa balikat ni Patrick habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Sino ang mag-aakala, Patrick? Isang milyonaryong abogado at isang babaeng galing sa hirap. Sa ganito pala tayo hahantong, sabi ni Cindy. Hindi dahil sa pera o dahil sa pagkakahawig mo kay Danica, Cindy, sagot ni Patrick habang hinahawakan ng kanyang kamay. Hinatid ka sa akin ng tadhana dahil ikaw lang ang may kayang magturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. You are the best investment I ever made, not with money, but with heart. Sa huling pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi sa ilalim ng kulay kahel na langit. Ang kwentong nagsimula sa isang malamig na kontrata ay nagtapos sa isang mainit at wagas na pag-ibig. Wala ng lihim, wala ng takot. Tanging ang pangako ng bawat bukas kasama ang kanilang munting anghel na si Celestina. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Cindy at Patrick. Sana ay muli ninyo akong sabahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe for more update. Maraming salamat po.